Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Shuttle bus nahulog sa bangin, 4 na katao sugatan. Ang init, heat index na nasa danger category na 42 degrees Celsius naranasan kahapon sa Dagupan City. Pagtama ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, ibinabala ng Health Authority. At mga taga-Mangaldan nagpagalingan sa pagluluto ng iba't ibang putahe na sinangkapan ng pindang o tapa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, ramdam nyo ba ang init ng panahon? Kaya umpisa natin ngayon ang balitaan hinggil sa mataas na naitatalang heat index. Pinakamataas na heat index sa bansa kahapon na 42 degrees Celsius na nasa danger category na itala sa Dagupan City. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan City kahapon, March 3, 2025. Ito ang pinakamataas na heat index na naitala sa lungsod ngayong taon. Sa record ng Pag-asa, April 22, 2022, naitala ang pinakamataas na heat index sa Dagupan City na pumalo sa 54 degrees Celsius, nasundan ng 53 degrees Celsius noong May 14, 2021. Sa nararanasang matinding init ng panahon, posible raw natataas pang heat index sa mga susunod na araw sa Dagupan City. Nasa kategory ng danger po, ma'am. So sa ngayon po, ang forecast po na naman natin ngayon is 42 degrees Celsius centigrade. Yung ganun din pa rin dati noong nakaraan. Bukod sa Dagupan City, asahan din daw ang mas mataas na heat index sa mga susunod na linggo sa iba pang lugar. Gaya na lang sa mga bayan na nasa coastal area o malapit sa dagat. Nakakadagdag kasi sa init ng isang lugar ang sea surface. Ramdam ito ni Aling Vicky na nakatira malapit sa dagat. Itong paglalakad ng panahon, baka tatas-taas pa itong init natin. Kaya mainit kayo. Kaya ang ano nila, ingatan na nila yung sarili nila. Inaasahan naman na maideklara na ang formal na pagsisimula ng dry season o panahon ng tag-init ngayong linggo ayon sa Pag-asa. So sa ngayon pa, yun ang kan natin. Sa lahat ng mga model naman, favorable naman na talagang i-declare na o ibig sabihin yung transition ibig sabihin formal na ihag ng Pag-asa. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagtama ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, ibinabala ng Health Authority. Makibalita tayo live kay CJ Turida. CJ? Chris, dahil sa nararanasang mainit na panahon tulad ngayong araw, kung saan naitala ang 38.8 degrees Celsius na heat index kaninang alas 2 ng hapon, nagbabala ang Health Authority sa publiko kaugnay sa health emergencies o health-related illnesses. Asahan na raw ang pagtama ng heat cramps, heat exhaustion o pinakamatindi, heat stroke dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Ang mga heat-related illnesses po ay nakukuha kapag ang temperatura ng ating katawan ay sumusobra na sa 40 degrees Celsius. Kaya iwasan daw ang pagbibilad sa araw ng mahabang panahon. Ang 28 anyos na traffic enforcer na si Angelo, hindi raw niya maiwasan mababad sa araw dahil sa pagmamando ng trapiko sa Kalasyaw, Pangasinan. Kaya kung minsan, lumililim din upang makaiwas sa sobrang init. Ayon sa Health Authority, kapag nasobrahan ang pagkababad sa araw, pwedeng mawalan ng malay, mahilo, sasakit ng ulo at masusuka. Uminom po ng tubig tapos tinatakpan yung mukha para hindi masyadong mainit. Ramdam din ng mga mag-aaral na ito ng Maluwod Elementary School sa Dagupan City ang mainit na panahon. Kaya nagpapatupad ng water break sa mga bata kada oras. Mayroon po tayong dispenser, water dispenser. So na maku-cool down po sila, may cold water po tayo available. May kanya-kanya ring tumbler o lagayan ng tubig ang mga bata. Bagamat 4 na ang umaandar na electric fan sa loob ng silid, ang ilang bata nagdala pa ng mini fan para sa kanila. Payo ng Health Authority, iwasang lumabas ng bahay kung mataas ang sikat ng araw.
nararanasan ang pinakamatirik na araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito rin ang mga oras na mataas ang tsansa ng heat emergencies. Kung maaari raw, ayon sa autoridad, gawin ng maaga o sa bandang hapon ang mga kailangang gawin sa labas ng bahay para hindi ma-expose sa init ng araw. Samantala, Chris, dahil sa mataas na heat index ngayong araw, kinansela ng lokal na pamahalaan ng Kalasya, Pangasinan ang klase ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ngayong hapon. Tulad ng kinaroroonan natin ngayon dito sa Banawang Elementary School, kung saan hindi na pinapasok ang mga mag-aaral ngayong hapon. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Paghahandaan daw ng gobyerno ang posibleng epekto sa ekonomiya ng tumitinding init ng panahon, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Titipunin pa nila ang mga planong hakbang ng iba't ibang ahensya. Panawagan naman ng Trade Union Congress of the Philippines, paigtingin ang implementasyon ng Labor Advisory ng Department of Labor and Employment kaugnay sa epekto ng init o ng tag-init. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng heat breaks ng mga manggagawa, mandatory health stress orientation at maayos na ventilation sa trabaho. Una nang nagbabala ang Department of Health sa umiinit na panahon. Shuttle bus nahulog sa bangin sa Morong, Bataan. 4 na katao ang sugatan. Nakaalerto Glam Calicdan, Dizon. Nadisgrasya ang isang shuttle bus sa bahagi ng Subic Bay Freeport Zone sa Morong, Bataan. Bumibiyahe sa pataas na parte ng kalsada ang bus nang magkaproblema umano sa silinyador nito. Doon na dumausdos paatras ng kalsada ang shuttle bus hanggang bumangga sa isang tubo ng tubig at mahulog sa bangin. Sugatan ng 4 na empleyadong sakay nito na agad dinala sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, papasok na sana sa trabaho ang mga sakay na empleyado ng shuttle service nang biglang mawalan ng kontrol ang driver. Lumihis sa kabilang bahagi ng daan ang bus at tuluyang bumagsak sa bangin. Nang yung bus po nila is na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver, kaya po tuloy-tuloy po ito pababa, hindi na po siya nakapag-preno. May paalala naman ng otoridad sa mga motorista. Paalala lang po sa ating mga kababayan na mag-doble ingat po, lalo na po yung mga driver. Lagi po nating ugaliing i-check ang ating mga minamanayong sasakyan, lalo na po ito mga bus, bago po tayo bumiyahe para maiwasan po natin yung mga ganitong aksidente. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Isinagawa ang tradisyonal na paggawa ng dudol sa Paway, Ilocos Norte na bahagi ng pagdiriwang ng Guling-Guling Festival. Ang dudol ay isang uri ng kakanin na sinangkapan ng katas ng tubo, hinaluan ng rice flour at saka niluto sa loob ng 2 oras hanggang sa maging malagkit ang texture. Panay naman ang pagsasayaw ng mga residente habang nagluluto ng dudol. Ito raw ang pangunahing kakanin ng mga taga-Paway. Nagsimula ang Guling-Guling Festival noong panahon ng mga Kastila. Sabay-sabay namang dilantakan ang dudol matapos na maluto. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagdidikit ng decals sa mga pampasaherong jeep sa Dagupan City, sinimulan na ng poso. Silipin sa report. Sinimulan ng pagkakabit ng decal sa mga pumapasadang jeep sa Dagupan City. Target na makabitan ng decal o regulatory sticker ang mahigit sa 1,700 na mga jeep. Bukod pa rito ang mga bumabiyahing bus sa syudad. Nagkakabit na tayo, galing na rin dito ang mga bus. Nunan po natin yung tricycle kasi sila yung naunang nagawa. So tuloy-tuloy na. Positibo ang poso na makakabitan ng stickers ang lahat ng mga pumapasadang jeep at bus ngayong buwan. Sakali kasi na hindi makabitan ng sticker ang mga sasakyan ay magmumulta ng operasyon
operator ng jeep o bus. May tuturing na kasi itong late filing registration. Importante sa amin yun, makita namin kung yung yung aktibo yung mga jeep, mga papeles niya kompleto. Kaysa yung pababayaan na wala silang sticker. Nagtakda naman ng schedule ng pagkakabit ng sticker para sa iba't ibang kooperatiba transport group sa Dagupan City. Ito'y para matiyak na maayos ang sistema ng pagkakabit ng regulatory stickers sa mga pampublikong sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-init, mainit at maalinsangan ulit ang mararanasang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil yan sa patuloy na pag-iral ng easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean. Pero kahit mainit, may tsansa pa rin ng pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas sa ulan sa Isabela, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Pampanga at Bulacan. May malalakas sa ulan sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng baha. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nasa 2.2 billion pesos na halaga ng shabu nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa gitnang Luzon. 5 ang arestado. Tutukan sa report. Arestado ang 43 anyos na high-value individual sa Barangay Anunas, Angeles City noong February 28. Umabot sa 374,000 pesos ang halaga ng shabu ang nasamsam sa suspect. Isa pang HVI mula sa Barangay Pulong Kakutod ang naaresto noong March 1. Nakumpiska sa 61 anyos na suspect ang 53 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 360,000 pesos. Dalawang HVI din ang naaresto sa Bukawi, Bulacan. Parehong taga-barangay Batya ang mga sospek. Nagkakahalaga ng halos 892,000 pesos ang halaga ng shabu na nakuha sa dalawa. Sa May Kawayan City, Bulacan, inaresto ng mga autoridad ang dalawang umano'y sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. 45 gramo ng shabu ang nakuha sa mga sospek na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 pesos. Arestado ang isang regional target listed drug personality sa bypass operation ng pinagsanib pwersa ng PIDEA at PNP sa Sarat, Ilocos Norte. Ang suspect na 38 anyos ay residente ng Banggi, Ilocos Norte. Nakumpiska sa operasyon ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 7,000 piso. Nakuha rin ang cellphone na gamit ng suspect sa transaksyon, pera at ang ginamit na bypass money. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Dead on the spot ang isang babaeng motorcycle rider matapos na mabangga ng isa pang motorsiklo sa Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, magkasalubong ang direksyon ng dalawang motorsiklo nang bigla raw mang-agaw ng linya ang isa pang rider kaya nabangga ang biktima. Sa lakas ng impact, nawasak ang motorsiklo ng biktima. Sugatan ang angkas niyang menor de edad, pati na ang nakabanggaang rider na napag-alamang walang lisensya. Patuloy na inoobserbahan ang kanilang kondisyon sa ospital. Matapos naman ng ilang araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng isang binatilyong nalunod sa Cagayan River. Nitong Biyernes nang mahulog mula sa isang bangka ang biktima. Posibleng inatake raw siya noon ng epilepsy. Kinilala ng kanyang pamilya ang bangkay na nakita sa Gattaran. Samantala, umabot na sa 29 ang naitalang election-related violence ayon sa Commission on Elections. Batayan sa datos ng Philippine National Police simula October 2024 hanggang nitong March 1. Hindi pa raw kasama diyan ang insidente sa Abra at Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur. Karamihan sa mga naitalang election-related violence ay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy rin daw ang pag-verify ng PNP sa ilan pang insidente ng karahasan na hinihinalang may kinalaman sa eleksyon. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Garcia, posibleng magkaroon ng pagbabago sa classification ng election areas of concern.
Makapigil hiningang rappelling techniques ipinamalas ng BFP Special Rescue Forces. Tunghayan sa report. Nagpakitang gilas ang mga miyembro ng BFP Regional Special Rescue Force sa kanilang rappelling techniques. Makapigil hininga ang bawat tagpo. Mula sa mataas na gusali, makikita kung paano isinasagawa ang rescue operation, lalo na kung may kailangang i-rescue sa loob ng building, gaya ng standard rappelling, lizard rappelling, Australian rappelling, at flying fox rappelling. Yung paggawa nila ng mga bagay kung paano nila mailalabas safely yung mga victims ay napakahalaga po. Itong mga kasamahan natin na nasa Special Rescue Force ay nagkakaroon po ng technical na kaalaman. Ngayong Fire Prevention Month, nais bigyang diin ng BFP na ang pag-iwas sa sunog ay maituturing na shared responsibility. Lalo pat ang pag-iingat ay dapat nagsisimula sa loob ng bahay. May takot na raw sa sunog si Jessica, kaya naman maingat siya sa tuwing umaalis sa kanilang bahay. Binibunot ko pa yung mga saksakan, tapos yung mga gasol, tinitingnan ko kung naka-off. Opo, hindi natin alam, bigla lang sumunog. Bukod sa grass fire at structural fire, pinakabinabantayan din ng BFP ang mga insidente ng forest fire sa Region 1. With the records na naitala po sa forest fire, napakadami na po. Here in Pangasinan, Labrador, dito sa may San Nicolas, in Ilocos Norte, Carasi. Isang pagpitik lang ng sigarilyo ay talagang napakaraming nasusunog ng mga kabundukan. Patuloy ang gagawing information dissemination ng BFP sa publiko para makaiwas sa insidente ng sunog. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tumanggap ng ayuda ang halos 30 mga lolo at lola sa Isabela na bahagi ng sabay-sabay na pamamahagi ng cash assistance sa buong bansa. Alinsunod sa Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Ayon sa National Commission of Senior Citizens Region 2, ang mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 ay nakatanggap ng 10,000 pesos bilang tulong mula sa gobyerno. Sa kabuang bilang ng beneficiaries, 18 sa kanila ay nasa edad 80, 5 naman ang edad 85, 2 ang edad 70 at isa ang edad sa edad 75. Isa rin ang 100 taong gulang na si Consorcia Reyes na taga Alicia, Isabela. Bilang pagkilala sa kanyang mahabang buhay, tumanggap siya ng kabuang 210,000 pesos. 100,000 mula sa programa, maliban pa sa unang 100,000 pesos mula sa national government at dagdag na 10,000 pesos mula sa NCSC. Tinanggap ito ng kanyang mga kaanak dahil hindi na nito kayang bumiyahe pa. Sa Nueva Vizcaya, then next week po sa Batanes po tayo. Samantala, singer-songwriter na si Morissette, masayang nagbalik tanaw sa kanyang pagsisimula sa music industry. Narito ang report. Masayang binalikan ng proud Cebuano singer na si Morissette ang kanyang humble beginnings bago na mayagpag sa showbiz singing industry. 15 taon simula nang makipagsapalaran si Morissette sa Metro Manila para tumaya sa iba't ibang singing competitions. Ngayon, hindi maipagkakailang maraming solid fans ang humahanga sa kanyang singing prowess. Subalit sa likod ng lahat ng mga tagumpay, nais magbigay pugay ni Morissette sa kanyang mga kababayan bilang isang proud Cebuano. And so I'm proud to be able to share that with everyone. Share na yung mga bisdak, mga hardworking yan. Yan ang tema ng kanyang newest single, entitled Ihilak Lang Na o Iiyak Lang Yan sa Filipino, na bunga ng creative collaborations ng kanyang mga kapwa Cebuano. Ayun, I'm just very, very happy that these collaborations are finally coming together and we'll be able to push for Bisaya music together. Para kay Morissette, personal para sa kanyang Ihilak Lang Na sumasalamin daw sa kanyang buhay. Ito yung pinaka-personal for me because the message of the song really speaks about what I am going through in life as a newlywed and also just trying to grow more as an artist in the industry. At syempre, game na nagpasample si Morissette at ibinahagi ang kanyang favorite line sa kanta. Ihilak lang na kung pa na ang huna-huna.
Samantala, maaari nang mapakinggan at ma-download ang ihilak lang na sa lahat ng music streaming platforms worldwide. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela dahil daw sa bigat ng dumaang truck ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatutok Jeric Pasiliao. Overstress ng abot 200% ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kaya bumigay ang isang bahagi nito. Ito ang resulta ng paunang investigasyon ng DPWH sa pagbagsak ng naturang tulay. Paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi kinaya ng tulay ang lubhang napakabigat na truck na dumaan dito noong February 27. 44 tons lang ang kapasidad ng tulay pero ang nakita sa video na dumaang truck nang bumagsak ang tulay ay may bigat na lampas 100 tons. Pero lumalabas na hindi lang isang truck ang dumaan sa tulay kundi bahagi ng tatlong truck na convoy na may dalang mga bato. Nakalusot ang unang truck pero hindi ang ikalawa. Bukod dito, tinitignan din ng DPWH ang disenyo ng tulay na tila kakaiba dahil sa halip na gumamit ng bakal na lubid tulad ng ginagamit sa ibang suspension bridge ay solid na bakal lang ang nagsilbing tagabuhat ng tulay. Pero aprobado daw ito ng DPWH noong 2014. 2 beses nakitaan na kailangang i-adjust ang disenyo ng tulay noong 2018 at nitong 2022 kung saan ni-retrofit ito. Hindi nga raw ito nabuksan sa publiko dahil dito noong 2018 para sa mga tricycle at nitong Pebrero lang para sa mga light vehicle. Inaaral pa ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat ay may managot sa insidente dahil proyekto raw ito ng mga nakaraang administrasyon. Sinagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang mga nagtatanong kung may korupsyon sa pagtatayo ng tulay. I was assured by the regional offices and yung mga engineers namin doon that this was implemented in accordance with yung design specifications and actually it was done properly naman. Wala namang tainted of anomalies of corruptions that had been reported. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Muling kinabitan ng mechanical ventilation si Pope Francis matapos makaranas ng 2 episodes ng acute respiratory insufficiency. Ayon sa Holy See Press, dulot yan ang pamumuo ng mucus o plema sa bronchial tubes ng Santo Papa. Nakaranas din umano ng bronchospasm si Pope Francis kaya isinailalim siya sa 2 bronchoscopy procedure para suriin ang daluyan ng kanyang paghinga. Ayon sa mga doktor, ang naranasan ng Santo Papa ay reaksyon ng kanyang katawan sa paglaban sa impeksyon. Patuloy naman ang dagsa ng mga tao sa ika-8 gabi ng pagdarasal para sa paggaling ng Santo Papa. Mahigit kalahating buwan nang nakakonfine sa ospital sa Rome, Italy si Pope Francis matapos ma-diagnose ng double pneumonia. Mga taga-Mangaldan, Pangasinan, nagpagalingan o nagpaligsahan sa pagluluto ng iba't ibang putahe na sinangkapan ng pindang o tapa. Tunghayan sa report. Masarap at nakakatakam na mga putahe ang bumida sa isinagawang on-the-spot cook fest na bahagi ng pagdiriwang ng Pindang Festival 2025 sa Mangaldan, Pangasinan. Bawat kalahok may kakaibang twist sa pagluluto ng putahe na ang pangunahing sangkap ay tapa o cara beef na kung tawagin ay pindang. We are trying to experience yung mga bagong luto ng pindang. So, alam ko sa panahon ngayon,
marami pa ring lumalabas na mga bagong putahe na pwedeng gawin natin sa tapa or cara beef dito sa Mangaldan. Sabay-sabay nagluto ang 4 na kalahok sa business category at 3 naman sa school category na binigyan lamang ng 3 oras. May gumawa ng Japanese-style sushi carabao meat na inilagay pa sa miniature ng Japanese boat. Ang Mangaldan National High School naghanda ng kanilang version ng honey glazed jerky beef na may mashed potatoes sa gitna. Iba naman ang atake ni Jodel sa tapa, ang kanyang sariling version ng crispy noodles with tapa. Kasi karamihan po sa mall, may bago nga yung crispy na noodles sa mga mall na nabibili. Ang naano ko, ako ng sarili ko na noodles with tapa para may iba. Talaga namang mabubusog ka kapag natikman na ang inihain ng mga kalahok. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.